Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction nitong mga pahayag ni Senate President Escudero. Matinding patutsada sa PBBM admin. Ito, ang title nga, Cheese Escudero may patutsada kay PBBM. Ito yung issue na di nila maipaliwanag. Ito, posted by Jennifer C. Isguera. Pakinggan natin tungkol sa mga hoarders, mga smugglers, at tungkol sa pinagbabawal na gamot. Bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? Maraming niraid ang pulis sa Bureau of Customs na nag-hoarding daw ng bigas. May nakita ba kayong kinasalampahan ng kaso maliban sa paghuli sa pahinante, sa budigero? Ano maliwanag, hindi naman sila may-ari doon. Sa droga ganoon din, yung driver lang, inagatid lang ng kotse, nagdrive ng kotse. Asan? Palagi yung sinasabi, hindi naman pwedeng may crime pero walang kriminal. Dapat sabay yun. Sa dami ng niraid, bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? Maraming niraid ang pulis sa Bureau of Customs na nag-hoarding daw ng bigas. May nakita ba kayong kinasalampahan ng kaso maliban sa paghuli sa pahinante? Wala. Sa budigero? Ano maliwanag, hindi naman sila may-ari doon. Sa drugs, sir. Sa droga ganoon din, yung driver lang, inagatid lang ng kotse, nagdrive ng kotse. Asan? Palagi yung sinasabi, hindi naman pwedeng may crime pero walang kriminal. Dapat sabay yun. So, ano ba ang nangyayari kay Senate President Escudero? Akala ng marami nung una, sunod-sunuran siya sa Malacanang. Ngayon, mabibigat yung ganyang mga pahayag. Sunod-sunod, mga mahuli ng customs, police, boros pahinanti man lang. Wala ngang nakakasuhan I'm sorry baka hindi ko lang namomonitor. Hanggang huli lang, hanggang mga hoarding, smuggling. 2 years ago, sona ng presidente, yan ang sinabi niya. Smugglers and hoarders, your days are numbered. Ano yung days? Years pala? Nandyan pa rin. Bago lang na, kailan ba yun? Last week, may post nakita ko, bagong Customs Commissioner, Nepomuceno. Kalimutan ko na yung dati. Ariel Nepomuceno ata. And then, another post, yung bagong Customs Commissioner, 6 ata ang sinibak niya ng mga matataas na opisyalis sa Bureau of Customs. Sabi ko, wow, salamat naman. Sana tutuhanan na ito na linisan ng administrasyong ito ang customs kasi napakahalagang role ng customs. Yan yung collection na unit natin para kasi mas madami ang gastos ng gobyerno kaysa yung income. So kung matino ang ating Bureau of Customs, talagang makakolekta ng hustong buwis at naiiwasan yung mga palusot, malaking bagay. Kaya good luck sa ating bagong Customs Commissioner sa kanyang hangarin na linisan ang bureau na ito. So, bigas naman, naglipa na ang mga imported rice. Okay, bumaba ang presyo na ng bigas. Kasi nga sa dami ng imported rice, ang kawawa naman ang ating mga local farmers. Sila ang nabibiktima kasi sabi ng mga traders, kailangang babaan nila yung bili nila ng palay ng farmers para makakumpit sila doon sa mababang presyo ng imported rice. Ano na lang ngayon 7 to 12 or 13 pesos ang buying price ng palay, ang production cost 13. Ito, luging-lugi ang mga farmers. Kaya, I don't know anong mangyayari sa ating farmers, lalo na sa rice industry, dahil bahang-baha ang merkado ng imported rice. Punta naman tayo sa pinagbabawal na gamot.
Oh, bago lang ilan daw 9.4 billion worth of illegal na droga. Ayun, pangsona. Dami, largest ata yun. Kaya lang, ang tanong, saan ang mayari? Oh, kaya tama-tama yung sabi ni Senator Escudero nga, bakit walang pahinanti lang ang nahuhuli? Wala namang nakakasuhan. O, lalo na yung mga lumulutang lang na mga pinagbabawal na gamot. Well, madami nga, lumutang. Kinuha lang. Nasaan yung mayari? Baka mamaya, ang dami ng haka-haka tungkol dyan eh. But anyway, good luck sa administrasyong ito. Sana yung remaining 3 years ng administration marami pang magagawa kung ayusin lang. Oh. Kung makita nyo, masipag ang Pangulo bago lang siyang nagpunta sa Jensan. Pangako niya, gagawin ang lahat para matulungan ang mga mangingisda kasi nga sabi nila is dying industry na daw ang fishing industry sa ating bansa. We are an archipelagic country. Kailang nag-i-export tayo ng galunggong. Ano ba yan? Malala ko, bata pa kami. Lalaking galunggong. Kailang galunggong lang ng Pilipinas. Yun ang 4 months meat. Galunggong. Alam ko, 10 pesos lang ang kilo kung hindi ako nagkakamali. Ang lalaking galunggong. Huli lang dito sa Pilipinas. Ngayon, ang galunggong natin, imported from China. Oh, saan nila hinuli? Baka dito rin sa ating karagatan. So, napakasaklap ang kalagayan ng ating mga farmers at mga mangingisda. Okay, magbasa tayo sa mga comments, ha? Philip Barredo, correct ka dyan, Senator. Joselito Alvarez, driver, helper lang ang ikinulong. Hanapihana, agoy, cheese, murag, mabutaran, jud taka sa 2028, padayon lang yun niya. Oh, ako, lalo na sa impeachment, nagiging patas lang si Senator Escudero, kaya tingin ko, siya pa rin ang maging Senate President. At dahil sa pagtutulungan ng Escudero Black at Duterte Black, panalo na tayo sa impeachment. Madidismiss kagad ang impeachment ni BP Sara. Wala na tayong mapanood na bloodbath. The voice of the people is the voice of God. Ang sabi ng survey, 80% ng mga Pilipino pabor sa impeachment. Ano ibig sabihin? 8 sa bawat 10 humihiling ng impeachment. So ano ang kinatatakot nila? So bago po natin tawagin ang mga bayan, huwag hayaan patuloy tukhangin ang kabang yaman. Ang susunod na tagapagsalita ay si kasamang Randy De Los Santos, petitioner ng unang impeachment group, Chuhinde. Mga tao, ano ba talaga ang tunay na kahulugan nito? Pero muli, balikan natin ang libro, balikan natin ang diksyonaryo. At pinagkita ni Ma'am, yun ang tunay na kahulugan. Agad-agad, agaran, madali. Tumagal na ho ng ilang buwan, kaya ho tayo nagkatipon ngayong umaga rito, dahil